sa flood control projects, kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi aabot sa Office of the President ang imbestigasyon ng korupsyon. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Iyan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na hindi masasama sa investigasyon ang Office of the President sa maanumalyang flood control projects at korupsyon sa bansa. Samantala, nagbigay rin ng pahayag ang Vice Presidente sa kanyang posibilidad na masama sa investigasyon ng flood control project sa bansa. Ito ay dahil sa pagkakadawit naman ni Senator Bongo sa investigasyon matapos atasan ng Ombudsman ang DPWH na imbestigahan ang CLTG Builders na pagmamayari umano ng ama ng senador at sa posibleng kaugnayan nito sa mga diskaya. Ayon sa Vice Presidente, susubukan anya ng Pangulo na idiin siya dahil kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Bongo. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal kasi unang-una wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ay sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. Kaugnay nito, kahapon lamang ay binunyag ng ICI na ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya ay hindi na makikipagtulungan sa investigasyon sa mga umano'y anomalya sa mga proyekto ng DPWH dahil sa hindi magandang opinyon na ginawa ng isa sa mga miyembro nito. Sa kasalukuyan, kinukonsidera ng ICI na ilabas sa publiko o i-live stream ang hearings, ngunit kailangan umanong siguraduhin na hindi nagbabalat kayo ang mga dadalo rito. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, isiniwalat na ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes kung saan ginamit ang confidential funds na Department of Education o DepEd na isa sa mga kinasangkutan niyang issue nitong mga nagdaang taon. Sa isang forum sa Quezon City, kanyang sinabi na inilaan ang pondo sa investigasyon na umano'y talamak na katiwalian sa DepEd, kabilang na ang 2.9 billion peso deal para sa mga luma at overpriced na mga laptop. Salungat naman ito sa pahayag ng kagawaran noong nakaraang taon na hindi nito alam kung paano ginastos ni Duterte ang 112.5 million pesos na confidential funds para sa ahensya noong 2023. Matatandaan na dating itinatangging sabihin ni VP Sara ang secret funds dahil otorisado naman umano ang Commission on Audit para isiwalat kung saan napunta ang pondo.
Samantala, iginiit ni Senator Christopher Bongo na wala siyang kinalaman sa mga anomalyang kinasasangkutan ng mga diskaya, gayon din sa mga aligasyon na umano ay pinoprotektahan siya ng mga ito. Ito ay makaraang iutos ng Ombudsman na tignan ang posibleng koneksyon ng CLTG Builders Company ng kanyang ama na si Desiderio Go sa construction company ng mga diskaya. Diin niya hindi niya kilala ang mga diskaya at willing umano ang senador na maging complainant upang mapanagot ang mga ito. Sa posibilidad naman na ipatawag siya ng ICI, sinabi ni Executive Director Brian Hosaka na nakadepende sa komisyon ang pagpapasya kung iimbitahan ba nito si Go sa sandaling makatanggap ito ng referral o lead mula sa mga otoridad. Sa iba pang ulat, inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang Philippine National Standards o ang pamantayan para sa Philippine-made lanterns o parol. Inilunsad ito kamakailan sa San Fernando, Pampanga o ang kilala bilang Home of the Giant Lanterns. Layo ng inisyong pamantayan na protektahan ng mga consumer at higit pang iangat ang kalidad ng craftsmanship ng mga Pilipino sa buong mundo. Sa kabilang banda, malikhaing mga proyekto. Yan ang suwestyon ng Chairman Emeritus ng Makabayang Grupo para sa planong pagsama ng DepEd sa paksang WPS sa aralin ng mga mag-aaral ng grades 4, 6 at 10 sa susunod na school year. Narito ang ulat. Iminumungkahi ng Chairman Emeritus ng mga makabayan at sibikong grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia na magkaroon ng mga malikhaing proyekto sa mga paaralan, gayon din ang debate at sanaysay alinsunod sa plano ng Department of Education o DepEd na talakay ng West Philippine Sea o WPS sa mga paaralan sa bansa. Ito anya ay upang maging mas kawili-wili at kapaki-pakinabang ang pagtuturo sa naturang paksa. Hindi kasi anya sapat na makita lamang ang WPS sa mapa. Bagkus ay dapat umano itong maramdaman sa mga kwento at awitin upang umusbong ang tunay na diwa ng pagiging makabayan. Ayon kay Goytia, ang hakbang na ito ng DepEd ay tugma sa pagsisikap ng pamahalaan na paigtingin ang depensa sa karagatan. Simula kasi sa susunod na school year, iaangkop na sa araling panlipunan curriculum ang pagtuturo sa WPS sa mga eskwelahan para sa grades 4, 6 at 10. Bahagi ang National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard sa inisyatibang ito ng DepEd kung saan isa itong hakbang sa pagpuksa sa disinformation na ipinapakalat ng China, partikular na ang walang batayang pag-aangkin nito sa teritoryo ng bansa. Kabilang din sa mga nais na isulong ng paksang ito ay ang pahalagahan ang maritime heritage ng bansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng karapatan sa soberanya at integridad ng teritoryo sa WPS. Tungkol naman sa panganib ng paulit-ulit na kasinungalingan, lubhang panganib anya ang naidudulot nito sa henerasyon ng kasalukuyan, partikular na ang maling paggamit ng teknolohiya gaya ng pag-abuso sa artificial intelligence. Sa pamamagitan kasi nito ay madaling malinlang ang publiko kung hindi masusing beberipikahin at sisiguraduhin ang impormasyong pinaniniwalaan. Kaya naman ayon kay Goytia, ang edukasyon ang pinakamabisang sandata laban dito sapagkat ito ang humuhubog ng kamalayan, mapanuring pag-iisip at tibay ng loob ng kabataan. Kamakailan na mataan ang mga barko ng China na binomba ng water cannon ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, gayon din ang sunod-sunod na insidente ng patuloy na panggigipit at agresibong kilos ng China sa WPS. Kaya giit ni Goytia na hindi lang ito tungkol sa kasaysayan, kundi sa paghubog ng mga kabataang may malasakit sa bayan. Bukod dito ay binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng suporta sa mga guro sa pamamagitan ng tamang kagamitan gaya ng mapa at materyales, gayon din ang pagsasanay para maturo ng maayos sa mga leksyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa pagpapaigting naman ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Israel, napag-usapan ni Ambassador Donna Kirsch at DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang kapakanan ng mga OFW na naninilbihan sa kanilang bansa.
Dito kanilang pinaigting ang layuning masigurado ang kapakanan at proteksyon ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang bansa sa pamamagitan ng kaligtasan, pagsasanay sa trabaho at mga reintegration program sa bawat pamilya. Ito rin ay isa sa palatandaan ng bawat bansa na patatagin ang relasyon sa kabila ng nangyaring sigalot sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Sa iba pang ulat, nagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang iba't ibang ahensya ukol sa ipapatupad na Christmas traffic measures. Narito ang ulat ni Rhea Bel Medina. Nagpulong ngayong araw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ukol sa ipapatupad na Christmas traffic measures kasama ang iba't ibang ahensya ngayong araw. Ito ay ang Department of Public Works and Highways, Maynilad, Meralco at Globe sa pangunguna ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ukol sa ipapatupad na mga alituntunin sa paparating na Kapaskuhan. Ayon kay Artes, ipapatigil muna mula hating gabi ng November 17 hanggang December 25 ang mga operasyon tulad ng road reblocking upang maiwasan ang pagbagal ng daloy ng trapiko. Dagdag pa niya, hindi saklaw ng paghinto ng mga operasyon ang mga government major projects sa ilalim ng General Appropriations Act tulad ng bridge repair, flood control at pipe laying. Bilang paghahanda, magbabago rin ang mall hours sa Metro Manila. Kanina nakipag-meeting din po tayo sa mall hours, sa mall operators regarding operating hours and deliveries. Ang napagkasundoan po namin ay yung pong mall hours ay magsisimula ng 11 a.m. to 11 p.m. effective November 17 hanggang December 25. Effective po ito Monday hanggang Friday. Exception po dito ang weekends and holidays. Kaugnay nito, kailangang magsumite raw ang mga mall operators ng traffic management plan na hindi bababa sa 2 linggo bago ang anumang sales event. Bukod dito, inanunsyo rin ng MMDA na magde-deploy sila ng higit 2,000 enforcers at makikipag-ugnayan sa Department of Transportation para sa pagpapadeploy ng mga bus na babiyahe mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para maiwasan ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Ganun pa rin po, mga mahigit 2,000 pong enforcers. Yun lang po, kailangan namin i-extend po yung kanilang oras hanggang 12 midnight. Ayon sa MMDA, ipapatupad ito bilang bahagi na maiwasan ang traffic sa parating na Kapaskuhan at bilang maiwasan makaabala sa mga tao. Rhea Bel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PIDEA, nasa kote ang 120,000 pesos na samut-saring droga sa Mountain Province. CIDG, nasabat ang 7.8 million pesos na iligal na mga LPG sa Batangas. PCG, sumaklolo sa 16 na katao sa inanod na barko sa kalagitnaan ng Capual Island. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.